depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Laging iniisip after the breakup kasi hindi nasasaktan yung ex mo. Parang ang mindset ninyo, parang kayo lang yung nasaktan, unfair, ganun or something. Pero can I just say na hindi totoo yun? No, that's not real actually. Ang katotohanan yan, nasasaktan talaga yung ex mo sa nangyaring breakup. Pero, hindi, una sa lahat, magbibigay ako ng rektang katotohanan sa inyo. Probably not the same. Not the same weight. Kumbaga, sa'yo, 3 kilo yung sakit. Sa kanya, 1 kilo lang yung sakit. Ngayon kasi, ang challenge dyan, paano natin dadagdagan yung sakit na nararamdaman ng ex mo na gawin nating 6 na kilo? Kasi ganito yan. Kaya bakit ang key para ibalik ang ex ay ang pain? Kasi kung sino ang mas nasasaktan, siya ang mas nangangailangan ng gamot. At kung sino ang mas masakit na sugat, siya ang mas nangangailangan ng benda, ng gamot, ng kagamutan para doon. At ang kagamutan sa isang pain sa breakup ay walang iba kundi reconciliation. Balikan. Kaya mo gustong bumalik yung ex mo, hindi lang dahil sa mahal mo siya actually, or hindi lang dahil doon. Kaya mo gustong bumalik yung ex mo kasi nasasaktan ka ngayon. Na-o-obsess ka ngayon. Pure pain yung nararamdaman mo ngayon. Talagang durug na durug ka right now. At dyan sa pain na nararanasan mo ngayon or sa pain na nararamdaman mo ngayon, hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung pain na yan at hindi mo alam kung saan katatakbo. Kaya para sa'yo, ang pinaka-healing o pinaka-magiging gamot mo para gumaling ka sa pain na yan, magbalikan kayo ng ex mo. Tama ako, di ba? So gusto mo na magbalikan kayong dalawa para magkaroon ka ng complete healing. Ang problema, ang ex mo, ayaw niyang makipagbalikan sa'yo. Kaya iniwan ka di ba? Make sense? Ayaw niyang makipagbalikan sa'yo kasi yung pain na nararamdaman niya ay hindi kasing timbang ng pain na nararamdaman mo. It's a different thing. Ngayon, ang tanong, paano natin dodoblehin yung sakit na nararanasan ng ex mo to the point na kailangan mahigitan yung sakit na nararamdaman mo? Kasi kung sino ang mas nasasaktan, siya ang mas mangangailangan. Word of the day, okay? Kung sino ang mas nasasaktan, siya ang mas mangangailangan. Lagi niyong tatandaan yan. It's not manipulative. It's just simple 1, 2, 3 ng psychology. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Huwag kayong bobo sa algebra ng psychology. Napakasimple lang yan. Kung sino ang mas nasasaktan, siya ang mas nangangailangan. So, ano ang dapat mong gawin? Saktan mo ang ex mo emotionally para mas kailanganin ka niya upang makipagbalikan siya sa'yo. That's so simple. Paano gagawin yun? Simple lang, hindi lahat ng sakit ay galing sa salita. Minsan, ang katahimikan ng pinakamalakas na mensahe. Kapag tahimik ka, dun mag-i-start, magbago ang lahat. So, if I will explain it to you, bakit hindi puro salita, sat-sat explanation ang hinahanap ng ex mo? Sanay kasi yung ex mo na ikaw yung una nagchat-chat. Sanay yung ex mo na lagi ka nagpapaliwanag. Sanay yung ex mo na kada sisirain niya yung relasyon na ayusin mo. Nagiging spoiled brat, stupid na siya. Kaya kapag tumigil ka sa ganung part, mawawala yung emotional control niya sa'yo. Masisira yung dating power dynamic or yung algorithm ng pagkakakilanlan niya sa'yo. So ano ang mangyayari sa isip ng ex kapag bigla kang nagbago, bigla kang naging tahimik, at bigla kang nag-no contact rule? Ang unang papasok sa isip niya is kung bakit hindi ka na nagme-message. Kung may kausap ka na bang iba. Kung wala ka na ba talagang epekto sa yung breakup. At yung utak ng ex mo ngayon gumagawa na ng sarili niyang multo. So kapag naging tahimik ka, magiging emotional vacuum ito. Walang update, walang reaction, walang validation. Napipilitan yung ex mo na mag-isip, mag-assume, mag-check at i-monitor ka. Kaya kapag mas tahimik ka, mas masakit. Kasi kapag tahimik ka, ibig sabihin wala ka ng sumbat, parang kaya mo na, parang you can definitely take this kind of situation in a hard terms, no? So, ang common mistake kasi ng mga clients ko tsaka ng mga subscribers na nanonood sa akin, thank you for supporting me. Akala kasi nila kapag naging tahimik ka, more on manipulation and mind games lang siya. Pero actually, kapag naging tahimik ka,
that would be the time na nare-regain mo rin yung sarili mo at nakakapag-self-heal ka sa mga part na yan. Kaya kapag tama yung timing ng katahimikan mo, tama yung timing ng silence mo, yung nagiging result nun, your ex starts reaching out randomly. Nagte-test the water message siya. Pwede niyang i-message yung sombrero, pwede niyang i-message yung pera, pwede niyang i-message yung utang, yung credit card, pwede kanyang i-message ng kung ano-ano na hindi naman tungkol sa relasyon pero related sa sitwasyon mo para lang mag-reply ka. Kahit yata pintuan ng bahay niyo, itatanong niya sa'yo, no? Ang daming way para i-reach out kanya. Minsan aircon, minsan electric fan. Basta magre-reach out yan sa'yo out of nowhere gamit yung mga ganung testing na message. Biglang may concern, biglang may nostalgia, biglang nagsiselos and something like that. At kailan dapat hindi manahimik? Kapag ginawa mo ito pero nagpapaawa siya, nagpaparusa, naghihintay lang, nagiging mali yung intention or walang power. So, ang real reason kung bakit nasasaktan ng ex during silence, hindi dahil iniwan mo siya, hindi dahil hindi mo na siya hinahabol, hindi dahil nawalan siya ng emotional mirror. Ang tunay na reason kung ba't siya nasasaktan is kasi nawala na yung power niya sa'yo. Kapag nawala yung power niya sa'yo, dun siya mag-i-inflict yun ng pain sa kanya. So, kung ang katahimikan ay gagamitin mo, pwede mo siyang gamitin in a sense na mas masasaktan yung ex mo. So, definitely, ang pinaka-advice kapag gusto mong manahimik is NCR, No Contact Rule. Depende sa days, pwedeng 30 days, pwedeng 60 days, pwedeng 90 days. Depende sa situation. Pero, yun ang magiging main suggestion dito. Kung kaya mong i-assess ang sarili mo, walang problema. But if you want one-on-one coaching with me, pwede mo kaming bigyan dito sa Philippine Dating Coach Facebook page ng message. Yan, nandyan. Nandyan ang secretary ko para i-assist ka and we can have a one-on-one coaching. Thanks for watching.